At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding sagupan ang naganap sa pagitan ni dating Senate President Tito Soto at kasalukuyang Senador Chis Escudero kaugnay sa controversial na issue ng pondo ng Commission on Higher Education o CHED. Sa isang public hearing kanina, kapwa hindi nagpatalo ang dalawang opisyal sa palitan ng maanghang na salita. Nagsimula ang tensyon matapos questionin ni Senador Escudero ang umano'y hindi transparent na paggamit ng CHED funds noong panunungkulan ni Soto bilang Senate President. Hindi nagpatumpik-tumpik si Soto sa pagtutol at maring itinangging may anomalya sa paggasta. Sabay sabing ginagamit lamang umano ni Escudero ang issue para sa pansariling political agenda. Ayon sa ilang insider sources, nagugat daw ang bangayan sa lumabas na ulat hingil sa nawawalang halos 1.2 bilyong piso sa pondo ng CHED scholarships. Sa gitna ng sagutan, nag-viral ang ilang video clips ng hearing kung saan makikita ang halos pagtaas ng boses ng dalawa. Maging ang netizens ay hati ang opinyon. May mga sumusuporta kay Cheese bilang budget watchdog habang ang iba'y nagtatanggol kay Soto bilang respetadong lingkod bayan. Sa ngayon, humihiling na ang ilang senador ng independent audit sa CHED Fund habang nananawagan ng publiko ng linaw at pananagutan. Abangan ang mga susunod na kabanata sa iskandalong ito. Gulo ito at mukhang malayo pa sa katahimikan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Diyan sa Senado. Mahusay, maprinsipyo at tatayuan ng tama. Yan ang dahilan kung bakit minahal nitong sambahin ng Pilipino itong si Kong Dante. Maprinsipyo, hindi ho siya kagaya ng mga kung ano-ano mga pinagsasabi, di ba? Kagaya niyang si Abalos, hindi ho siya ganun. Yang si Kong Dante maprinsipyo. Masaya ho tayo nanalo siya. Pero alam niyo mga kababayan, mas gaganda ho sana ang laban sa Senado kung naragdagan yung mga pandigma pagdating sa debate. Kumbaga pagka nagkaroon ng kung ano man ang dapat mapag-usapan, mapagdiskusyonan sa plenaryo, sa mga komite, magkaroon tayo ng mga senador na talaga kayang makipagrat-ratan. Hindi natin sinasabi na yung ibang mga nahalal, kagaya nitong si Camille Villar, nitong si Senator Bato, Senator Christopher Bongo, kanya-kanya huta yan ng mga forte pagdating sa sa pagiging senador nila. Halimbawa, itong si Senator Christopher Bongo, trip niyan magserbisyo. Wala akong pakialam diyan, basta nandito ako para tulungan ang ating mga kababayan. Pero itong mga individual na nabanggit natin, kagaya ni Attorney Jimmy, Attorney Vic Rodriguez, napakalaki ho ng panghihinayang natin. Hindi pa ho sila halal, wala pa ho silang pwesto, kagaya nitong si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Yung sakripisyo, buhay niya ho nakasalang-alang diyan sa pag-question niya, diyan sa kulang-kulang na BICAM report. Buhay niya ho, kasi ang pinag-uusapan dito yung pondo ng administrasyon nitong si Bangag. At ngayon, isang ordinaryong Pilipino, tinayuan niya ho yung kamalian na yan. Siya ho yung naging boses ng ating mga kababayan kaugnay sa mga katanungan diyan sa kulang-kulang na BICAM report na hindi pa ho siya senador. Pero nakita niyo ho kung paano magsalita, kung paano sumalansan ng mga issue. Laki ho ng panghihinayang natin. Tapos na eleksyon. Kumbaga, ito ho nandun pa tayo sa stage na kung saan talagang mabigat sa damdamin natin yung mga nangyari, naging resulta. Pero masaya tayo masaya tayo dahil yung mga kandidato natin, karamihan ay nakapasok naman, o hindi naman karamihan. Itong si Senator Bato, Senator Christopher Bongo, itong si Kong Marcoleta, itong si Camille Villar, nakapasok naman ho. Yang si Amy, hindi nga ho kasali yan. Alam nyo, iba ho yang si Amy. Yang pagiging senador niyan, iba yan. Kung ano man ang gawin yan, problema niya na ho yan. Kapatid niya ho ang presidente, lahat ng kapalpakan na ginawa ng kapatid niya, hindi ho para
dahil sinuportahan siya ng PDP o kaibigan siya ni VP Sara. Hindi ho, obligasyon niya ho yan bilang kapatid ni Marcos Jr. Kung ano man ang ginagawang kamalian ng kanyang kapatid, kung nakikita niya man ito o kung nakita niya ito nung panahon lang ng kampanya, wala ho tayo doon. Kapatid niya presidente, nagdudumilat ang mga ebidensya na talagang merong kapalpakan na ginagawa ang kanyang kapatid. Nasa sa kanya ho yan. Yung standard na ibinibigay natin kay Amy Marcos hindi ho kagaya ng standard na ibinibigay natin sa iba nating mga kaalyado diyan sa Senado, yung mga bagong panalo. Wala ho tayong pakialam kay Amy. Bahala siya, gawin niya gusto niyang gawin diyan. Kahit na nanalo yan, ito na hong sinasabi ko sa inyo. Walang tamang Marcos. Lahat ng Marcos, maniwala ho kayo sa akin, walang tamang Marcos. Ang importante lang diyan kapangyarihan, pwesto at kapangyarihan. Tapos na kampanya, wala na para sa atin na siraan pa itong si Amy, panalo ho siya, kung ano man yan. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, walang tamang Marcos. Yung propaganda na si Amy ang tamang Marcos, kabalbalan ho yun mga kababayan. Sabihin naman ng iba dyan, tapos na yung kampanya PH, ba't pa kayo, magkatulungan na lang tayo? Anak ng tokwa. Alam ko na gagawin niya si Amy pagkatapos ng eleksyon, mananahimik na yan. O bakit natigil yung mga video niya ngayon? Dahil, bahala kayo kung ako makikipagtulungan lang ho tayo doon sa mga kandidato, doon sa mga senador na alam natin na tinatayuan nila yung tama. Doon sa mga senador na kung saan noong panahon na hindi pa sila senador, noong panahon na talagang binabanatan itong si VP Sara at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, noong panahon na napakatagal pa ng kampanya, nasa likod ho sila ng mga Duterte. Yun ho, sila ho ang sinusuportahan natin dito. Imagine, kung dante inaagawan ng hopya, binabardagol dyan sa kalaban niya lahat, siya lang mag-isa. Di ba? Pero hindi ho siya nagpatinag. Yung mga ganong klaseng individual, yung makikipagbardago lang tayo sa social media, kung ano man ang kanilang pinaglalaban, kaisa tayo ng mga yan. Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, nasa likod ho tayo ng mga yan. Camille Villar, isama nyo na. Di ba? Panalo na siya Inendorse siya ng PDP. Suma total, kasama na ho siya. Pero yung si Amy, kailanman hindi mapapasama yan. Kahit wala ang ating pinaglalaban, marami ho siyang kailangan trabahuhin sa pagiging senador niya na yan. Sa problemang inihatid ng kanyang kapatid sa sambayan ng Pilipino, dapat di matulog yung ali na yan. Pero nagulat ho tayo sa winaldas na pera nitong si Camille Villar at nitong si Amy Marcos. Talagang ika nga, yung kanilang perang winaldas dito sa eleksyon na to, talagang parang itinawid ho sila Billion ho mga kababayan. Billion ho ang winaldas. Anak ng to. Laking pera. Nagulat ho tayo. Tig-1 billion ho sila. Base doon sa nakita nating post na winaldas nitong dalawang senador na to. Magkagayon pa man, nanalo sila. Anong magagawa natin? O anong gagawin ng mga yan pagka nanalo? Yung si Camille Villar, mayaman na yan. Yung 1 billion dyan, parang sa tingin natin, wala namang kwenta dyan sa mga bilyar na yan. Pero kay Amy, yung 1 billion, tsaka hindi naman lahat siguro nanggaling sa bulsa nila, siguro yung iba, dyan, campaign donation, yung mga kaibigan nila, nagtitiwala sa kanila. Siguro doon nanggaling iba dyan. Pero napakalaki naman yan. Anak ng tokwa, makakapaghatid ka na ng difference, higa nga dyan sa pera na yan. 1 billion, di ba? Ang daming classroom na niyan, ang dami na matutulungan niyan sa ating mga kababayan. Ito na rekta na ho tayo dito sa dito kay Ched, dito kay tagapangasiwa ng Ched. Pakinggan natin. I have to put on record. I have to put on record. Now, bago natin i-put on record, sir, gusto ko lang nandito yung pagmumukha nito si Boy Pagpag. Pero talagang mabisa at solido ang atake mo, sir, Hindi naman ako babana dyan, ikaw tira. the men and women who really fought for free higher education. In the House of Representatives, when I called for a meeting, only 4 lonely souls showed up in the meeting. And I think it is only proper that they be recognized. Congressman Joey Salceda. Joey Salceda. Congresswoman Ann Hoff. Joey Salceda, palakpakan. Congresswoman Evie Escudero.
Eddie Escudero, palakpakan. and the office of Speaker Alvarez. Office Speaker, hindi Martin Romualdez ha, baka malito kayo. Office Speaker Alvarez. Siya ho kasi ang speaker noon, si Bebot, yung isa sa mga best friend ni Tatay Digong. Office Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Palakpakan. Only 4 lonely souls showed up in the meeting when we were talking about how to save the bill. Teka lang, bakit wala si Bob? Naklanto ko, palong-palo yan sa kaka-claim niya na isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pre-tertiary education. Oy, mga Gen Z, mga millennials, CHED secretary na nagsasalita, Commission on Higher Education. Siya ho isa sa mga utak dyan sa pre-tertiary education na yan. Kaya huwag kayong magbida-bida. Ay, si Bob. Wala kayong alam. Palibasa, kakapasok nyo lang sa politika pagka meron silang narinig na ads, kakapasok nyo sa politika. Pamakino, grabe, pre-tertiary education. Hindi naman nila nasubaybayan yan. Wala naman ho silang alam-alam. Anak ng toko. Ayan yung kagawaran ng mataas na edukasyon. Diyan ako nagsasabi. Sa lower house, okay lower house muna tayo. Pantaleon Alvarez, kung sino-sino pa, Salceda, yung mga yon sa lower house, sila lang ang nagpakita sa meeting. O sige, baka sa Senado biglang magpakita itong si Bam Aquino. Pakinggan natin. Commission on Higher Education. Sabihin nyo ho ang katotohanan, ha? Ano ho kayo dito? Under oath ho kayo dito kay PH Update, ha? At tayo dito sa PH Update, give credit where credit is due. Okay? Wala ho tayong ano dyan. Basta kung yan talagang ginawa ni ganito at ginawa ni ganyan, palakpakan natin. Kung nabanggit dito ang pangalan ni Bam Aquino, papalakpakan ho natin siya. Pero kung hindi, anak ng tokwa, huwag nyo ipagpilitan na yung mga komersyal. Akala mo talaga ikaw akala mo hawak mo yung kamay ni PRRD at pinirmahan niya yung batas na yan. Langya ka boy pagpag. Yan na nga ba sinasabi natin, huwag kang bida-bida. Bumenta na, nagamit mo na yung pre-tertiary education na yan, tumigil ka na. Anak ng tokwa, kung alam ko lang, inoras-oras kita ng panahon. Diba? Hindi, na kayo trinabaho talaga kayo ng Comelec, naniwala ko kayo dyan. Imagine joke, no? ML Party List, yung kay, ang pangalan to, etong si Leila de Lima, bigla ako silang naging congressman. Ngayon, ang plano dito, itong dalawa na to, ipasok para maging prosecutor ng impeachment ni BP Sara. Di ba? Di ba? Di ba? Yun ang game plan dyan. Ganun ho yun mga kababayan. Naku, natatalo itong si Kimbo, nawawalan tayo ng kaalyado, sabi ni Tamba, tawag kay Boy George. Hoy, pasukin mo tong mga to. The rest were just waiting for the veto. Naku, the rest is Literally. And the other one that I think we should really recognize is then Special Assistant to the President and now Senator Bongo. Nako, ano ba naman yan? Give credit where the credit is due. Palakpakan natin, Senator Christopher Bongo. Talagang special mention siya. Special to Assistant to the President. Ba't wala si Bam Aquino dito? Oy, mga millennials, mga Gen Z, pasok na kayo dito. Yung nambudol sa inyong pre-tertiary education, hindi naman pala totoo. Ched na mismo hindi ako. Kung ako lang, huwag niyo ako paniwalaan. Di ba? Yung tipong, yung mga balbas na yan, hindi ka tiwa-tiwala yan. Di ba? Pagmumukha na yan, hindi ka tiwa-tiwala. Huwag niyo akong paniwalaan. Huwag niyo akong pakinggan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero yung mga kasama natin dito sa PH, yung mga datihan na, yung mga mahal na mahal natin, teka lang, baka meron dito, super chat. Naku, itong si Sir Joel Arellano, mega love shoutout.
Itong si Ma'am Ariza yan. Ma'am Ariza yan, parang tahimik ko ata ang buhay natin ha. Itong si Ma'am An Vlog 83, mega love shoutout. Itong si Ma'am Ariza, maraming salamat. Parang itong si Ma'am itong si Ma'am An parang naka-low carb to o parang naglo-low carb din siya. Aba, ayos yan. Aba, ayos to Ma'am. Itong si Ma'am Ariza, tagal ko nang ginapapasya ng ano nito. TikTok ka na ngayon, madam Okay. Tuloy tayo mga Gen Z, mga millennials, makinig kayo kay Ched Secretary, okay? Oh. It was really Bongo who called me up, I think 4 days before the veto, and asked me to show up in the cabinet meeting to fight for it. Nako. And it was Senator Bongo who facilitated that the confidential memorandum that I will write will reach the President. Hindi. Sir, hindi. Sir, hindi si Bongo. Si Bam Aquino. Pre-tertiary education, Bam Aquino. Oh, yan, hindi niyan matanggap ng mga Gen Z at millennial. Wala tayong magagawa. Mahal nyo na, di ba? Wala tayong magagawa, yun ang katotohanan, mga brad. Senator Christopher Bongo, Pantaleon Alvarez, Joel Salceda, kahit na dilawan yan, babanggitin natin kasi yun ang totoo. Hindi natin matatago ang katotohanan. The truth will set us free. Yun ang totoo doon. Hindi tayo pwedeng pagpilitan na si Bam. Hindi pwedeng si Bam. Kung sino lang ang sasabihin nitong Ched Secretary, Commission on Higher Education, tagapangasiwa ng mga states, university and colleges. 'Di ba? Siya ho yan eh. 'Di ba? Siya ho yan. Alam niya kung ano nangyari doon. Isa ho sila sa mga talagang nang gawin natin, tawagin natin si ganito. Naglabi tawag doon eh. Sila ang naglabi sa Malacanang para maisakatuparan yung batas na yan. Hindi pa naman tapos ang video eh. Baka mabanggit siya sa Senado. Tuloy. So Senator Bongo, Speaker Alvarez, Senate President Coco Pimentel pushed very hard so that it will be explained properly to the President, and the President will see that it is fiscally possible to sign it. Yun lang naman banggit nabanggit niya itong si Coco Pimentel. Palakpakan natin. Give credit where credit is due. Binanggit niya yung mga dilawan, mga pinklawan, o kung ano man ang kulay nila ngayong mga panahon na to. Pinapalakpakan ho natin dito. Yun ang totoo, hindi natin yan maitatago. Kung ngayon, kung mababanggit niya ang pangalan dito ni Bam Aquino, di papalakpakan din natin. Ched ho yan di ba? O kung meron kayong anak nakikipagtalo sa inyo, basta si Bam yung sa ano na yan, dyan sa pre-tertiary education. Baka yariin kayo ng Ched Secretary natin, bida-bida kayo, hindi nyo naman alam talaga nangyari nun. Baka nag-ML pa kayo nun. Baka puro TikTok po inaatupag nyo nun. Ano yan, 2017, wala pa kayong kamuhang-muhang sa politika nun. Pero ngayon pinangangaralan nyo yung mga magulang nyo na nasaksihan kung ano nga ba ang naging paglalakbay ng pre-tertiary education. Yan mga masyadong radikal, mga kung ano, masyadong, di ba, yung mga millennial at saka yung mga Gen Z. Wag ko kayong ganyan mag-isip kasi yan, paniwalaan nyo yung mga magulang nyo. Ang ginagawa nyo lang naman, humilata sa kama, maanong ulam, at makipag-date kung saan-saan. Tapos pag panahon ng eleksyon, nakala mo talaga mayroon ng naiambag. Anak ng tokwa, wag ganun. Hindi pwede yun. Ako magulang mo, anak ng tokwa. Hindi pwede yun. Eto, habang nasa poder kita, tayo? Yung suspendido yung habeas corpus. Pag meron ka ng pambili ng pagkain mo, yun, pwede ka na. Demokrasya ka na. Pero habang nasa poder kita, suspendidong habeas corpus, Brad. Di pwede yan sa akin. Pag may pagkain ka na, demokrasya ka. Bilhin mo gusto mo, boto mo yung... pero habang wala ka pang ambag sa bahay at wala ka pang ambag sa pamayanan, martial muna tayo. Higa nga. Ganun ho dito. Hindi pwede yung...
Teka lang. Pwede naman magkaroon ng opinion, pero kailangan mong pakinggan yung mga talagang pinag-aralan, sinubaybayan, tinignan kung ano nga ba yung mga nangyari sa mga nakalipas na panahon. Pero kung ngayon ka lang darating, bigla mong makikita si Bam Aquino. Pre-tertiary education, boto ko yan. Nabudol. Yan sinasabi ko sa inyo. Mga credit grabber, yung mga pinklawan, mga dilawan, kung ano man lalabas sa bunganga niyan, hindi mapagkakatiwalaan. And so on August 3, 2017, I will never forget that date. August 3 of 2017, the bill will expire on August 5, 2017. So 2 days before its expiration and 4 days before the cabinet meeting, the President signed RA 10931. Teka, sir. Bakit meron akong isang tanong? Bakit hindi nyo nabanggit ang pangalan nito si Bam Aquino? Talagang gamit na gamit niya yung pre-tertiary education na yan sa kanyang pangangampanya. Yan ang problema natin, boy pagpag. Ha? Huwag kang bida-bida. Yan tuloy, nasosoplak ka. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito kay Boy Kilay, dito kay Chis Escudero. Yung mga paalala niya sa mga bagong panalong senador, ito, pakinggan ho natin ito mga kababayan. As to the hiccups, as to the successes and failures, so that we can learn from it in the coming weeks. Pero offhand, binabati ko po sila, taos puso ako nagpapasalamat. Kaugnay ng halalan, nagpa siyang sambayanan, panahon na para tumigil ang bangayan. Kaugnay ng halalan, panahon na para muling maghanap ng mga pwede natin pagkasunduan at pagtulungan. Seryoso, Brad, mula mismo sa'yo, tumigil ng bangayan. Anak ng tukat, tumigil daw ang bangayan. Wala ka namang ginawa kundi magpakaaso sa Malacanang. Tumigil ang bangayan. Tagahawak ka lang naman ng champagne ni Lisa. Anong tumigil ang bangayan na pinagsasabi mo? Tuloy-tuloy ang bangayan habang hindi ginagawa ng mga nanunungkulan yung mga dapat nilang gawin. Yon ang tandaan mo. Hindi matitig. Kung ayaw mo ng bangayan, huwag ka pumasok sa politika. Anong tumigil ang bangayan? Visit na to. Yun ang pinaka nang gigigil tayo yung tipong tumigil na ang bangayan. Ang tumigil ang bangayan? Sa kaliwat ka ng kabalbalan ng ginagawa ng administrasyon na to, tumigil ang bangayan? Tuloy-tuloy ang bangayan. Isip ka. Sana magsimula na ang paghilom at pinapaalalahanan ko ang mga nagwagi at nanalo na sila ay upo bilang senador, mayor, governor, konsehal, Brad, sinhot ka muna. Walang yaka. Anong panghilom? Hanggat hindi na uuwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibulsa mo yung paghilom mo na yan. Ibulsa mo yung paghilom mo na yan. Anong paghilom na pinagsasabi mo? Anak ng tokwa, mga Marcos nga, 30 taon, hindi naghilom eh. Pinagpilitan na mailibing sa libingan ng mga bayaning ama nila. Anong hilom-hilom na pinagsasabi mo? Kami ilang buwan pa lang, gusto mo na maghilom kagad? Langya ka. Ito talagang si Boy Kilay. Brad, ayusin mo yung mga pinagsasabi mo sa mga interview mo. Baka tanggalin ko yung kilay mo na yan. Baka burahin ko yan ng ipalaser ko yan. Tattoo yan eh. Diba? Tattoo yung kilay mo na yan. Papalaser ko yung pagka... Langya ka. Anong paghilom pinagsasabi nito? Yung presidente namin nasa The Hague, Netherlands. Diba? Pinadala siya doon na against sa kanyang kagustuhan. Against sa mga kasalukuyang batas sa ating bansa. Tapos gusto mo maghilom kami? Pag pinatato ko yung mga kilay mo, yun ang maghihilom. Ay, pag pinalaser ko yung mga kilay mo, yun ang maghihilom. Doon ka pala maghihilom. Langya ka. Vokal kung ano man ng lahat ng kanilang nasasakupan o constituents at hindi lamang ng mga bumoto sa kanila, hindi lamang yung mga supporter nila ang dapat nilang pagsilbihan, kung hindi bawat Pilipinong hihingi ng kanilang tulong bilang Ba't ikaw pinagsisilbihan mo lang si Kokak, si Butod? Ba't siya lang pinanghahawak mo ng champagne? Bakit hindi sambay ng Pilipino? Bakit hindi mo pinaglilingkuran na sambay ng Pilipino? Ba't si Malacanang lang? Makapagsalita ka. Huwag mo kaming turuan dun sa mga bagay na hindi mo namang ginagawa, Chis Escudero.
O yung bang kulang-kulang na Bicam report, yung bang pagtalima o sa salita kaugnay dyan sa kamalian na budget na yan, hindi pa pagserbisyo sa sambayan ng Pilipino yan? Bakit imbis na punahin nyo, pinagtatakpan mo? Yun ba ang tinatawag mong paglilingkod sa sambayan ng Pilipino? Papalaser ko talaga yung mga kilay mo na yan. Walang yaka. Mula nung nakilayan ka na ganyan, parang masiraan ka ng ano. Di ba? Anong pinagsasabi nitong... Ang mga halal na public officials ng ating bansa. Sir, ang sabi, laban daw ng Marcos at Duterte yung nakalipas na eleksyon. Sino sa tingin nyo ang nanalo, sino ang dihado, at meron po bang nag-benefit dito? Dun sa naging... Hindi ganun ang pagtingin ko. Hindi kulay politika ang nananalo kapag may matagumpay na halalan. Ang panalo ay ang ating mga kababayan, ang panalo ay ang ating bansa, ang panalo ay ang ating demokrasya. Dahil pinakita natin na pwede tayong magbangayan, mag-away, hindi magkasundo sa maraming bagay, pero kaya pa rin nating magdaos na isang mapayapang halalan kung saan pinapakinggan natin ang boses ng kada Pilipino. Pantay na boses ng kada Pilipino. Mas magaling ka man o hindi, mas mayaman ka man o hindi, mas maganda o gwapo ka man o hindi, tigi-tigi sa tayo ng boto nung nagdaang halalan, at yon ay pinakinggan at binilang ng ating sistema sa demokrasya. Sir, ang midterm election ay sinasabing referendum ng nakaupong administrasyon. Dito daw nakikita kung nasisiyahan ang taong bayan doon sa performance na nakaupong administrasyon. Considering po yung bilang na nanalo sa alyansa at kanilang ranking, indikasyon ba ito na hindi kontento yung publiko? Hahayaan ko ang Palasyo ang Malacanang sumagot sa katanungan yan dahil hindi ko tinuturing na barometro yan sa trabaho namin dito sa Senado. At Hindi. Anong barometro? Tagahawak ka ng... Ikaw ang pinaka-perfect na tao na sumagot dyan sa tanong na yan. Na kung ano bang nangyari dyan sa election na yan, base sa naging outcome, yung mga naging nakuwang boto ng mga administrasyon. Hindi, tagahawak ka ng champagne ni Lisa Brad. Hindi natin mababa yung katotohanan. Kaya ngayon, sabihin mo lang sa amin kung ano bang dyan, anong bang barometro o kung ano bang... Hindi ka makasagot-sagot. Bilang tagapangulo ng Senado, yan lamang siguro ang kokomentaryohan at papasyahan ko. Pero ito yung parehong proseso na nagluklok sa Malacanang kay Pangulong Marcos. Proseso ng eleksyon. Ito rin yung proseso sa gitna ng kanyang administrasyon. Maganda man o hindi ang kanilang tingin dito, kaugnay sa kulay ng politika ang ginagamit nilang lente, para sa akin, nananatili ang mandato niya na manilbihan at magsilbi bilang Pangulo ng ating bansa hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Anumang pagkukulang, anumang pagkakamali, mahaba pa ang panahon, kalahati pa, para ito'y punuan, iwasto o ayusin. At gayon din sa ating ikalawang Pangulo at iba pang halal na dapat manilbihan hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Kabilang na ako doon. So sir, too early for former presidential spokesperson Harry Roque to say na lame duck president na ang Pangulo? Hindi ko tinitingnan ng mga bagay-bagay ng lame duck o malakas na duck. Ano bang opposite ng lame? Ano? hindi duck ang ginagamit kong panalmingan, ika nga o lente, para tingnan ng mga bagay-bagay na ito. Nakikita ko sa nagdaang halalan, matagumpay na naidaos natin ang isang mapayapang proseso para palitan ang ating... Ikaw naman, Senator Chis Escudero, kaya kailangan ka ng palitan nitong si Kong Dante, di ba? Kailangan ka ng palitan, Brad. Kailangan na mapalitan ng pamunuan dyan sa Senado. Wala kang kakwenta-kwenta. Ikaw ang pinakawalang kwentang Senate President. Sa iyo nangyari lahat, sa pagbabantay mo nangyari, karamihan ng mga talagang napakatinding kapalpakan dyan sa Senado, sa totoo lang. Sa totoo lang, yung 2025 budget, under your nose. Kung tawagin nila, under your watch, Brad. Pero hindi ho sila nagsasalita. Yung tila walang nangyari sa kanila doon sa 2025 national budget, yung kulang-kulang na Bicam report. Wala sila doon. Pero ang gusto niya, yung mga bagong halal, paglingkuran ng sambayan ng Pilipino, pero siya mismo hindi niya ginagawa. Langyang yan. mga leader. Brad, pahinga ka na. Night-night ka na, night-night. Wala kang, ikaw ang ngayong mga panahon na to, ikaw ang walang kwentang senador na nakita ko. Walang kwentang, walang kwentang naging Senate President.
Nasubaybayan natin ang si Soto, ang si Pimentel kahit papaano nung nagtatalo sila nitong si Zubiri, yung pinalitan mo. Sino pa? Pagkatapos nitong si Soto, si Pimentel, nasubaybayan natin ang mga Senate President na yan. Pero kayo ho ang pinakawalang kwenta. Kayo ho ang pinakadumila sa puwet ng asawa ng presidente. Kayo lang nakita ko. Si Soto, si Pimentel, di ko nakitang dinilaan nila yung tumbong nitong si Ma'am Hanilet o kung sino man yung si Senator Christopher Bong. Wala kami nakitang ganun. Naging independent ang Senado. Pero sa inyo, nakita namin, ang Senado, naging utusan ng Malacanang. Sang-ayon sa ating sistema ng demokrasya, yun lamang ang pananaw ko sa nagdaang eleksyon. Pero dapat ito maging challenge, sir, sa Administrasyong Marcos, yung naging result ng particularly senatorial elections. Hindi hamon ang gagamitin kong salita. Dapat maging gabay ito siguro. Hindi hamon. Gabay sa mga susunod na